Hi guys, kamusta? My name is Ronald. I make travel guides and travel updates going to Philippines and also here in Singapore. So kung tourist ka, pabalik ka ng Philippines or OFW na first time uuwi ng Philippines, please watch this video. Meron ng update sa arrival sticker sa Philippines and yung e-travel apps under ng eGov. Hi guys, welcome back. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. Marami pa tayong mga useful video. Anyway, simulan muna natin yung dadating ng Philippines or babalik ng Philippines. First, kailangan nyo is yung valid na passport natin and yung flight ticket. Next naman is yung e-travel arrival. Gagawin nyo siya 2 days or 3 days before ka bumalik ng Philippines. Last time, hindi mo kailangan gumawa ng account. Ngayon, kailangan na po natin gumawa ng account under ng etravel.gov.ph. Yung isa namang option is kumuha ng eGov app at mag-register sa travel icon or e-travel. Ngayon, meron tayong tutorial kung gusto nyo lang malaman kung paano gawin yon. Andito po. So, pagbalik mo ng Philippines, mayroong dalawang option. Pwede kang mag-manual immigration or e-gate. Ito yung i-scan mo yung passport, pipicturean ka. So, last time merong arrival sticker, ididikit mo sa passport yon. Ngayon, wala na siya. Also, yung tatak din ng immigration upon request na din. Para naman sa mga OFW, please make sure na verified yung work contract. Kapag first OEC nyo and yung work visa, make sure na valid siya for travel. Kasi kung may expire na siya, hindi kayo makakabalik sa trabaho nyo. If you are carrying 50,000 worth of pesos and 10,000 USD dollars, kasama na dun sa mga kung may i-declare kayo na goods. So, meron link doon pag submit nyo ng e-travel arrival. I think di naman to common, sobrang bihira to gamitin. Pero just for your info, at least alam nyo kung saan may kita. So guys, pag-usapan naman natin yung mga lalabas ng Philippines. Pinaka-common na kailangan natin is yung passport. Again, so it should be 6 months valid. And yung flight tickets nyo, either meron kayong connecting flight and return date kung saan bansa kayo pupunta. And also, meron kayong extra money for travel tax sa Philippines. So, babayaran niyo siya bago kayo mag-check-in. For OFW, exempted po tayo. Take note. Next is yung e-travel departure. So, again, ito nga yung update sa e-travel departure. Kailangan yung gumawa ng account muna. Either online or sa eGov.ph app. Again, you can watch my tutorial if you need. Gagawin nyo tong e-travel departure 2 to 3 days din. Kailangan nyo siya bago kayo lumabas ng Philippines. Last time, hindi na masyado pinapakita. Pero ngayon, i-double check nila yan. Gawin nyo ahead. Kung nahihirapan kayong gumawa ng e-travel, pwede kayong humingi ng tulong sa kamag-anak nyo. Sila yung magre-register para sa inyo. Kasi merong option doon, register for others. Basta ibigay nyo lang yung passport details nyo and travel information. Tapos, isend na lang sa inyo yung QR code. Next requirement is visa entry or work visa. Alamin natin kung required ba ang entry visa sa mga bansang pupuntahan nyo tulad ng Japan, Australia, US, UK. Check nyo kung valid pa yung visa nyo and kung required nga sa bansang pupuntahan nyo. Minsan yung mga visa natin nasa lumang passport, so make sure na dalhin nyo rin yun. May mga bansang required yung arrival card tulad nga ng Singapore and Malaysia. So, yung bansang pupuntahan nyo, please check kung kailangan yun. Next requirement is work employment proof or katibayan na may trabaho kayo. Tulad ng COE, company ID, payslip, HR leave form. So, at least 2 or 3 documents. Chine-check ng immigration kung meron kayong mga illegal recruitment or illegal na mga taong maghahanap ng trabaho abroad. Ngayon, kung wala naman kayong employment, wala kayong work, okay lang yun guys. Basta, magdala din tayo ng travel funds, proof na meron kayong budget for this travel. So, dito pumapasok yung bank records, bank cards, bank apps, pati yung cash na dala nyo. Pwede rin yung proof. Pero you don't need to show the money. Basta sasagutin nyo lang yung tanong kung meron kayong budget for this trip. Next is yung itinerary and hotel booking. So, kung meron kayong mga tour package na nakuha na or nabili, pwede naman siyang printed or pwede rin nakasave sa phone nyo in case na hanapin. It's best din na alam nyo to para pag tinanong kayo on the spot, sabihin nyo, oh, dito kami mag-stay, anything gagawin namin. Supporting documents naman for government employees, kailangan natin ng travel authority.
So, for example, teacher ka sa public school, which is under ng government yun, kailangan po natin ng travel authority. For OFW, kung balik manggagawa kayo or ilang beses na kayo naka-uwi ng Philippines, kailangan nyo lang ng work visa and valid na OEC. Ngayon, kung direct hire kayo, first time lalabas ng Philippines, mas madami pong requirements yan. So, you can watch my video, work pass, or work visa, passport, verified work contract na binigay ng employer mo, medical, PDOS, POS, OWA, other pag-ibig or SSS contribution. So, medyo madami po yun. Just watch my video. Okay, so lastly, supporting documents naman para sa mga sponsored traveler or invited travelers. Sponsored ka, usually kailangan mo ng AOS or Affidavit of Support. Kapag ang sponsor mo naman is kasabay mo ng Philippines, palabas ng Philippines, pwedeng LOU, Letter of Undertaking or Undertaking Letter. Kapag invited ka naman magstay sa pupuntahan mong lugar, it's invitation letter. So I have a video for this. If you want a complete guide, meron po tayo. Basically, yun lang naman lahat ng kailangan nyo. But before I end this video, meron lang tayong mga immigration tips. Kasi marami rin ako video dyan if you want to check out. Kung meron ka ng records or hindi mo first time lumabas ng Philippines, for example, let's say second time mo na siya, or you've been traveling all along, wala ka na masyadong kailangang ikabahala dahil mabilis lang yung proseso. Doon lang sa mga first time palabas ng Philippines or mga walang trabaho or hindi employed, doon lang sila nagiging strict. But hindi naman sa lahat ng age. Ito yung mga fresh grad or below 30s, late 20s yun, doon sila nagiging strict kasi nga baka maghanap ng work abroad. Basta wag lang kayong kabahan. Isang tanong, isang sagot lang. And if you have complete documents naman, dapat confident tayo. Kung na-offload kayo before, wag din kayong kabahan. Basta alamin nyo lang yung requirements. Tapos pag magta-travel na kayo ulit, dalhin nyo lang yung hinging requirements. Ayun lang guys, sana nakatuloy yung video. You can share this sa iba, may kakilala kayo, OFW or family na magta-travel, pabalik ng Philippines or lalabas ng Philippines. Please help me grow my channel. Thank you sa mga support, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. And I will see you on my next video.